Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Orientation on Good Hygienic Practices on Meat Food Handling. This is for meat transport vehicle operators, drivers, and helper. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ang tungkol sa NMIS, ano ang mga food safety hazards, good hygiene practices para sa mga driver at pahinante, tamang proseso at requirements sa pagrehistro ng MTV o Meat Transport Vehicle, at mga halimbawa ng violations ng Meat Transport Vehicle. Ano ang NMIS? So, ang NMIS po ay pinaigsi para sa National Meat Inspection Service. Kami po ang nag-iisang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Agriculture na nangangasiwa sa pagkontrol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa karne ng hayop na pwedeng kainin o tinatawag na food animals katulad ng baka, baboy, manok. Isinasagawa nito ang pagsusuri sa hayop bago katayin at inspeksyon sa karne bago kainin ng tao. So meron po tayong kinokonduct na tinatawag na antemortem inspection kapag ang hayop na kakatayin po ay ipapasok na sa bahay katayan o kaya sa mga dressing plants. Pinangangasiwaan rin ito ang kalinisan ng karne, katayan at palengke kaagapay ang mga local government units o LGU. So meron po kaming mga deputized meat inspection officers na kaagapay namin sa mga slaughterhouses. May mga assistants din po na nanggagaling para sa local government units. So, ang NMIS po ay mayroong hashtag na Safe Meat for All. Ang amin pong ahensya ay pinamumunahan or pinamumunuan ng OIC Executive Director na si Dr. Fernando N. Lontoc, ang aming Deputy Executive Director, si Dr. Roberto S. Umali, at ang OIC Regional Technical Director, Dr. Isagani Julius S. Rodrigo. So, bawat polisiya or memorandums or issuances na binibigay po or ibinababa ng NMIS sa mga meat establishments or mga planta ay may mga legal na batayan. Unang-una po dito ang Republic Act or RA 9296 as amended by RA 10536, which is the Meat Inspection Code of the Philippines, ang Biblia po ng NMIS. Kasama din po dito ang Republic Act 10611 or ang Food Safety Act of 2013, ang Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, at iba pang DA administrative orders at memorandum circular. So dahil po tayo ay kailangan protektahan natin ang mga dala nating pagkain or produkto para sa mga food safety hazards upang maiwasan ang mga kontaminasyon, sa simula pa lang po or sa pagpapalaki pa lang po ng hayop or pagkaing hayop sa farm or sa growing stage, ay sinusubaybayan na po ng ating mga kaagapay sa paggawa or sa pagsusupply ng ating pagkain. So from growing stage, kapag ang pagkaing hayop po ay maaari nang i-harvest, dadalhin na po ito sa isang slaughterhouse or dressing plants para katayin at maging mga karne na. So kapag karne na po ang hayop, itatransfer po or ilalagay sa ating mga meat transport vehicle para naman madala sa mga selling markets or sa mga consumers natin para makabili po sila ng wholesome meat. So kayo, hindi lang po tayo basta delivery crew lang. Malaki po ang role natin sa pag-maintain ng quality meat sa ating supply chain. So hindi po pwedeng walang meat transport vehicle para madala yung mga produkto mula sa isang slaughterhouse or dressing plants papunta sa mga selling markets o mga palengke kung saan man tayo nagdi-deliver. Kapag kasi hindi po nilagay sa isang meat transport vehicle or sa isang maayos at rehistradong meat transport vehicle
malaki ang posibilidad na magkaroon ng kontaminasyon yung ating mga karne. So kaya yan, halimbawa, yung ating may transport vehicle, hindi natin nalinisan ng maayos or hindi man natin nasa may sira siya, hindi natin siya nakita agad, magkakaroon siya ng mga entry ng mga peste katulad ng daga o kaya ng langaw, yan. So magiging kontaminasyon po siya at hindi magiging safe ang ating produkto. So dito sa isang sa isang sasakyan naman, dapat ang mga produkto katulad ng mga malalaking parte ng karne ng baboy o baka, dapat po nakasabit yan. Hindi basta-basta nakalagay sa sahig lang ng floor. Kailangan meron pa rin po silang ilalagay na paleta o kaya ay mga crates bilang patungan ng ating mga produkto. So kapag ang produkto at kalinisan ng inyong sasakyan ay napabayaan, magiging contaminated yung produkto na ating dinadala. Kapag ang isang mamimili, halimbawa, isa sa kanila pamilya natin, member ng family, nanay, pwedeng nanay nyo, asawa nyo, anak, ay nakakain ng kontaminadong pagkain, posibleng sumakit ang tiyan, magtae, magsuka, di ba? Yan yung mga iniiwasan natin. Kaya hanggat maaari, tayo bilang mga delivery crew ay aalagaan pa rin natin yung mga produkto na dinadala natin. Ang pagkain din po ng kontaminadong pagkain ay nagkakaroon ng posibleng pagka-ospital o ang worst scenario ay pagkamatay. Kasi hindi lang po basta-basta ang food poisoning. Kapag matindi po kasi yung kontaminasyon na nakuha natin sa pagkain ng produkto or sa produkto na nabili natin, mas worse talaga yung maging ma-hospital at sa bandang huli ay mamatay kung sino man yung natamaan. Food safety hazards. So yung food safety hazards, ito yung tumutukoy sa mga bagay o organismo na naihalo o nasama sa pagkain na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng tao kapag ito ay nakonsumo. So meron po tayong tatlong hazards na sinasabi. Meron tayong physical, ito po yung mga bagay na pwedeng matigas o matutulis, katulad ng mga tornilyo, yung mga by accident na nalaglag o sumabog na bombilya, posibleng buhok, o posibleng piraso ng crate na dala natin. So, yun po ang tinatawag na physical, yung nakikita ng ating mga mata. Biological naman po, ito yung mga hazards na hindi natin nakikita. Ito yung makikita mo lang na kontaminado na pala yung dala mong produkto through microscope. O kaya kapag ang temperature ng produkto natin ay na-expose ng matagal sa mataas na temperatura, tapos ang daming mga alikabok. So, mas mataas ang chance na mas marami silang mga bacteria na load, kaya nagiging hazards ang isang pagkain. Chemicals naman, ito po yung mga panlinis at pang-disinfect, katulad ng mga na sobra, yung mga sabon, halimbawa, hindi nyo nabanlawan ng maayos or ng mabuti yung inyong may transport vehicle, umaamoy pa rin siya. So, yun ay posibleng mahawa or masalin dun sa ating produkto, lalo na kung malalaglag yung mga produkto na kinakarga natin sa ating mga sasakyan. So, kailangan pag naglinis po tayo, ay mabanlawan ng mabuti. Para naman po sa ating kalinisan or sa personal hygiene, hindi lamang po sa driver, so dapat pati pahinante. Ano ba yung good hygienic practices? So ito po ay tumutukoy sa lahat ng mga patakaran o tamang gawain hinggil sa mga kondisyon at hakbang na kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at angkop na kalidad ng pagkain sa kabuuan ng food chain. So ano yung mga kailangan nating gawin para sa pansariling kalinisan? Siyempre, ang mga taong
kilala o pinaghihinalaang may sakit o tagapagdala ng sakit ay hindi pinapayagang pumasok o humawak ng pagkain. Kung halimbawa, pakiramdam mo, nilalagnat ka o kaya masama yung tama ng tiyan mo, huwag ka na lang pumasok para hindi ka makapaghawa o kaya ay hindi din lumala kung ano man yung nararamdaman mo. Dapat naliligo bago pumasok sa trabaho. Bawal magsuot ng alahas or anumang accessories at pabango. Magsuot ng maangkop na protection na damit o uniform. So, syempre tayong mga mid-transport vehicle, tayo kasi yung mirror ng planta, ng produkto na kinukuha natin or dinadala, pati na rin yung operator or yung inyong kumpanya as mid-transport vehicle. Kapag kasi kayo, dumating kayo sa area kung saan kayo magdi-delivery or magdi-deliver, kayo kasi yung unang nakikita ng ating customer. So, dapat very presentable tayo para sasabihin nila na, oy, sigurado ako, maayos at malinis ang produkto na dala nito. And then, panatilihing nakagupit, malinis at walang kolorete ang mga kuko. At siguraduhin maghugas ng kamay. So kapag katapos nyo mag-deliver, kung meron naman po tayong access sa malinis na tubig o hugasan ng kamay, make sure po na maghuhugas tayo palagi ng kamay. Kasama din po sa mga PPEs, may mga planta kasi tayo na nagre-require na ito dapat kapag mga delivery crew, ito yung aming uniform. So yung iba dito para sa safety, meron po silang pinapasuot na hard hat. Syempre itong hairnet at face mask, ito dapat suot na po natin ito kapag nagkakaroon ng activity sa planta. Halimbawa, kayo na yung magkakarga during issuance or during receiving ng produkto na ikakarga natin sa ating sasakyan, kailangan may hairnet at saka mask. Depende kung ano yung pinapatupad ng planta para maiwasan yung kontaminasyon sa ating mga dinadalang produkto. Posible ring mag-apron para hindi mabasa ang inyong mga uniform. Tapos nakabota sa planta, maging sa pagdating po sa inyong mga delivery points. And posible ring i-require tayo na mag-gloves. Depende po ito sa mga requirement ng ating mga sineservisyohan na planta at mga kliyente. Ano ba ang wastong paghugas ng kamay? So, paano? Una, basain ang mga kamay gamit ang malinis na tubig. Maglagay ng sabon, pabulain at kuskusin ang lahat ng bahagi ng mga kamay, daliri at pulso. Banlawan at patuyuin gamit ang malinis na tela, tuwalya o hand dryer. So kung gagamit naman po tayo ng paper towel, make sure na itapon niyo po sa basurahan. Huwag pong itapon lang kung saan-saan. So kailan ba dapat naghuhugas ng ating mga kamay? Bago, habang at pagkatapos ng trabaho, pagkatapos gumamit ng palikuran o restrooms, pagkatapos umupo o bumahing, alam niyo naman tayong mga Pinoy, maraming by accident, di ba? Minsan, allergy, ganyan. So, kailangan kapag naupo or bumahing tayo ay maghuhugas ng kamay. And then pagkatapos humawak sa maruruming bagay at materyales, at bago at pagkatapos kumain. So sa paghuhugas ng kamay kasi mas maiiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit kasi yung mga nahahawakan natin ay hindi natin naman talaga masasabi kung malinis o hindi at kung ano ba ang nandyan na mikrobyo sa ating mga mahahawakan. Mga personal na pag-uugali na dapat iwasan para maiwasan ang potensyal na kontaminasyon, paninigarilyo. So may mga planta po na hindi inaalaw ang paninigarilyo. Pag-inom ng alak, bawal na bawal po yan, napapasok tayo sa planta na nakainom. Ang pagdura sa mga loading bays or sa mga issuance area, pagguya o pagkain. So bawal din po ang pagkain ng mga candies habang tayo po ay nag-receive ng produkto.
pagbahing o pag-ubo direkta sa karne o sa pagkain. Kaya nga po, nire-require tayo na magsuot ng mask, ng nose mask. Sabay na paghawak sa karne, pera at resibo. So, ito naman po ay dapat talagang iwasan. So, kapag naghawak kayo ng pera, kailangan maghuhugas din po tayo ng kamay kung maghahawak tayo ng karne. And then, pag-aayos, halimbawa, pagsuklay, paggupit ng muko, so bawat action po natin, kailangan tayo ay maghuhugas ng kuko bago tayo humawak sa mga produkto na dala natin. So, ang may transport vehicle po ay pinaparehistro sa NMIS, kaya ito po yung mga requirements at proseso bago po makakuha ng Certificate of Registration. So, ang May Transport Vehicle or MTV or Delivery Van ay isang saradong pasilidad para sa maayos at malinis na paraan ng paglilipat o pagdadala ng karne at mga produkto nito mula sa isang lugar patungo sa iba. So, mula sa inyong meat establishment, bahay katayan, slaughterhouses, or poultry dressing plant, or meat cutting plant, or cold storage warehouse. Papunta sa mga kliyente natin. Posibleng HRI, posibleng supermarkets, posibleng meat stalls. So, yun po. So, meron tayong dalawang uri ng MTB ayon sa kondisyon ng karne. We have frozen meat o pinatigas na karne. So, reefer bun. Ito yung mga container o reefer bun na ang temperature po na makukuha ay dapat -18 para siguraduhin na yung produkto na frozen na kinarga nila ay makarating sa kanilang delivery point na matigas pa rin, hindi toad or hindi malambot. So, kailangan ay siguraduhin na nasa frozen condition pa rin ang karne kapag dumating sa delivery point. Chiller or reefer bun naman, kapag ang karga nyo po ay mga chilled meat lang, hindi frozen. So, si chilled meat, pwede siyang ikarga kay chiller or reefer bun, pero si frozen ay dapat sa reefer bun lang. So, yung mga ganitong specific na sasakyan ay para panatilihin ang kinakailangang temperatura ng produkto. So, kung ang temperature ng meat bun nyo ay nasa 4 degrees lang, pang-chiller lang po kayo. Kaya pang-chilled na produkto. So, kailangan alam natin kung anong produkto ang ikakarga sa delivery truck na dala natin. Kasi ito yung mga kondisyon ng karne. Chilled, yung pinalamig po siya, ang temperature niya po ay nasa 0 to 4 degrees centigrade. Kapag naman frozen or yung pinatigas na karne, ay hindi tataas ng -18 degrees centigrade. So, napakatigas. Ito yung tinatawag natin na stone hard condition ng produkto. Kapag kinuha nyo ng matigas, kailangan ma-deliver nyo pa din siya ng matigas. Meron din tayong tinatawag na newly slaughtered carcass. So, ito naman yung mga warm carcass. Ito yung mga kinatay sa slaughterhouses, karne ng large animals, baka, kalabaw, ganyan. Tapos, ito po ang karne ng baboy. So, yung kanilang meat transport vehicle ay meron siyang mga sabitan. Kasi kapag carcass po, ang karga natin dapat nakasabit po siya. Kung mas maikli sa 2 oras na biyahe, hindi kailangan ang refrigeration ng truck. So, depende po kung halimbawa, malapit lang naman yung pagdadalhan nyo ng produkto sa mga warm carcasses, ay hindi na po nire-require ang isang refrigeration or cooling or yung mga sasakyan na may refrigeration. So, mga alituntunin sa pagtransport ng karne at mga produktong karne, ito po ay ayon sa Republic Act 10536.
Tanging mga rehistradong meat transport vehicle lamang ang papayagang mag-transport ng karne at mga produktong karne. Sa atin po, ang pinapatupad po natin ay no MTB registration, no loading or unloading of products. So, hindi na kayo pwedeng kargahan or i-schedule ng planta kapag ang inyong meat transport vehicle ay expired. So, sila po mismo ay nagmo-monitor ng inyong expiration kasi ayaw din naman po nilang makompromiso yung mga produkto nila, baka mamaya makonfiska dahil wala po kayo or expired po ang inyong meat transport vehicle registration. Sino ang maaaring magrehistro ng MTV? So, si NMIS po bilang pambansang distribution or national distribution at meron din po sa LGU. Kung siguro yung iba po sa atin naka-experience na may mga probinsya or mga munisipyo or cities na nire-require tayo na magrehistro din ng sasakyan sa kanila, ito po ay para i-monitor at makita kung sino-sino ba yung mga nagdi-deliver sa kanilang community. So ito po ay control nila or paraan nila para kung meron mang mga pumupunta na hindi nakarehistro, ibig sabihin may mga illegal na pumapasok sa kanilang mga munisipyo, cities o kaya ay probinsya. So mga hakbang sa pagrehistro ng MTB, posibleng kayo yung gagawa o kaya yung operator o kaya yung inyong mga coordinator. So para sa ating kaalaman, una, meron po kaming application form. So ito po ay pwedeng i-download sa aming pong website sa nmis.gov.ph. Kapag nasagutan na po ang application form, meron po kaming checklist ng mga requirements para makita ng mga meat inspection officer kung ano ba yung mga e-evaluate na kailangang tingnan para sa isang meat transport vehicle. So yung sa evaluation, kailangan po physical na dadalhin ang meat transport vehicle sa planta para ma-inspection po at ma-evaluate ng assigned meat inspection officer. Kapag okay na po ang lahat, napirmahan na ng meat inspection officer, na pirmahan na din ng operator yung portion kung saan siya kailangang magpirma, magbabayad na po ng okulang bayarin. So kapag nasubmit na po dito sa aming opisina, na-check po at nakita na nakakomply naman sa lahat ng requirement, magbibigay po kami ng order of payment para magbayad na po. So, ang bayad po kada unit ng isang meat transport vehicle ay 300. Ang way po para magbayad kapag nabigyan na ng order of payment ay through online. So, nasa website po iyan ng Land Bank through LinkBiz portal. At kapag nakabayad na, nakita namin, may reference na po tayo ng proof of payment, i-issue na po namin yung inyong certificate of registration kasama ang MTB sticker. So, ang aprobadong aplikasyon na ipoproseso at bibigyan ng certificate at sticker ng MTB. So, sa sasakyan natin, kailangan dala po natin yung certificate of registration and yung sticker po ay dapat nakadikit sa ating windshield. May mga planta po kasi na hinahanap parehas yung certificate of registration at sticker ng MTB. May mga pagkakataon po na nauubusan ang opisina ng sticker pero mag-i-issue pa rin po kami ng certificate of registration. Katunayan na kayo po ay naka-apply na, okay na lahat ng requirements, subalit wala nga lang po sticker. So, naka-note naman po yon sa inyong mga papeles. So, ano ba yung mga dokumento kailangan sa pag-register ng MTB? So, ito ulitin ko lang po, yung accomplished application form, certificate of completion. So, itong pag-attend nyo ngayon, pagkatapos nating mag-exam or magkaroon lang ng maikling pagsusulit, ay bibigyan po kayo ng certificate on good hygiene practices on meat or food handling of owner, manager, driver, and pahinante. And then kapag meron na po yun,
Kasama rin po sa documents ay yung Certificate of Registration o yung CR ng sasakyan, official receipt, OOR ng sasakyan, updated po dapat. Proof of ownership. So, kung halimbawa po ang sasakyan ay hindi pa natatransfer doon sa tamang may-ari na, kapag nabili niya po, kailangan ay may kasamang notarized contract of lead or deed of sale para maiproseso po yung ating application. Kasama din po ay health certificate ng mga drivers and pahinantes. So, ito po ay mandatory dahil ang dala po nating produkto ay pagkain. Kailangan ay may health certificate and yung clear colored photos ng ating mga may transport vehicle. So, sa picture, kasama po ang plate number dapat kapag pinicturean sa harap, sa side, at saka sa back ng ating mga sasakyan. Ito po yung example ng mga MTB application forms. Ito po yung application form. And then, ito yung sa checklist na ginagamit po ng ating meat inspection officers kapag nag-i-inspect po ng ating mga sasakyan. So, meron tayong LTOOR, CR, then proof of ownership and our legal possession. Health certificate. So, sa health certificate, kailangan po may nakadikit na picture. At kailangan din po ay pirmado ninyo at saka nung nag-issue. And of course, dapat pati yung sa likod, may nakalagay din po na expiration date. Hindi po pwedeng harap lang ng health certificate ang ipapapotocopy. Kailangan harap at likod. And then yung certificate of completion para po sa GHP orientation. So, ito yung example ng isang meat transport vehicle. So, enclosed siya. Kaya sinasabi nga natin na enclosed. Yan, maayos. Walang mga openings. Tapos, meron siyang plastic curtain. Ito po yung ating registration. Example, so meron tayong NMIS, ito po kung anong region kayo magsaserve. So dito sa atin ay region 3. At kung pang ilang meat transport vehicle na kayo sa region 3 na nagparehistro. So malalaman natin, halimbawa may reklamo sa inyo na ma'am itong MTB number na ganito, nagdala po siya sa amin ng karne, pero yung mga pahinanti po kasi hindi nakabota, hindi tamang uniform. So, malalaman namin kasi meron po kaming record, meron kaming tracker, data tracker kung saan makikita namin kung sino yung operator, kaninong operator yung sinasabi nila na meat transport vehicle na yun. So may specific po tayo na requirements. Kulay red po, dapat yung nakadikit na sticker or pwede naman din pong ipapentura. Dapat po ay Arial yung font. Ang size po ng bawat letra or number or figures ay 6 inches. And then yung distance simula dun sa taas ay 12 inches. At ang location ay nasa top sides ng ating meat transport vehicle. Tayo po bilang mga drivers at pahinante, dapat aware po or alam po natin kung ano yung mga documents na dala natin bago tayo aalis ng planta. Kapag ang dala nyo po ay fresh chilled, ang inyong inyong inspection certificate ay yung meat inspection certificate, ito po. Ito kasi ay dito nakadetalye kung ano yung mga, kung saan kayong probinsya nang galing, kung sinong meat establishment, munisipyo at ang LTO. Kailangan po dito sa receipt by ay pinipirmahan nyo or kung saan, anong proseso sa planta, dapat po ito ay walang erasures. Hindi nyo po dapat tinatamper ang mga meat inspection certificates natin. Yan. So, kasi sa mga checkpoints po, tinitingnan po how accurate, how
clean yung ating mga meat inspection certificate. Kailangan din po ito ay may pirma dito sa Certified True and Correct ng Meat Inspection Officer o kaya po ay ng Deputized Meat Inspection Officer. So tayo po mga delivery crew, kailangan i-check po natin yung completeness ng mga document na dala natin. Pag frozen naman po yung dala nyo, meron tayong Certificate of Meat Inspection of Imported Meat for Domestic Distribution. So, ito naman po yung dala natin. Pipirmahan din po yan sa portion na to at kailangan din pong pipirmahan ng Meat Inspection Officer. Huwag po kayong aalis kapag kulang ang pirma ng inyong mga certificates kasi may chance po na mare-reject yung dala nyo. Sayang naman. Kaya lagi po nating i-check yung mga documents kapag binigay na po sa atin. Kasama din po sa iba pang certificate na kailangan dala nyo o chine-check nyo ay itong shipping permit. Shipping permit po ay hinihingi or si BAI po ang nag-i-issue nito, si Planta. So, kailangan si Planta, magre-request siya kay BAI para magkaroon ng shipping permit. So, si shipping permit, depende po kung saang lugar kayo pupunta, depende kay client kung nangihingi siya. Basta, kailangan, i-check nyo po mabuti yung mga kailangang dokumento na dala nyo bago kayo umalis ng planta. So, mga kailangan para sa kalinisan at sanitasyon ng MTB, una, kailangan ang plastic curtain na may sapat na pagkakapatong ang dapat ikabit sa pito. So, meron tayong plastic curtain. So, ang overlapping ay 50-50 o kaya ay 100%. Para siguraduhin na kapag binuksan natin yung pintuan ng ating sasakyan, hindi makakalabas yung lamig at hindi makakapasok ang alikabok doon sa ating mga produkto. So, isabit ang mga produkto sa overhead rails o sa angkop na lalagyan ng rack, maliban ko ang mga ito ay frozen at nakabalot. And then, dapat ay matibay, walang butas, panatilihing malinis at nasa maayos na kondisyon ang mga sahig, pader at kisame. Hindi dapat kargahan ang ginamit din para sa mga buhay na hayop. So, ito po yung mga hauling trucks naman natin para sa mga buhay na hayop. And gumamit ng hindi madaling mabasag o shatterproof na mga ilaw. Malinis na paghawak sa pagkarga, pagdiskarga at transport ng karne. So panatilihing malinis at walang dumi o amoy na maaaring humalo sa produkto ang MTB. Mag-disinfect kung kinakailangan. So pagkadating nyo after delivery, kailangan linisan na po natin yung ating mga sasakyan kasi kapag yan po ay natuyo ng hindi nalinis, iba po ang amoy. Ang driver at pahinante ay dapat malinis at magsuot ng tama at malinis na personal protective equipment or PPE tulad ng gloves, hairnet at bota bago humawak ng produkto. Panatilihing malinis at nakasanitize ang mga lagayan at gamit para sa produkto tulad ng paleta, crates, lalagyan na may takip, hooks, cracks at iba pa. Siguraduhin na palamig o na pre-cool sa tamang temperatura ang MTB bago lagyan ng produkto. Isarado at panatilihin sa tamang temperatura ang produkto na nasa loob ng MTB. So kapag po okay na, halimbawa na pre-cooled na po ang inyong sasakyan, sinabi ni QA o ni logistics na pwede na tayong magkarga, patayin nyo na po yung makina habang tayo ay nagkakarga kasi yung usok po na nanggagaling dun sa ating makina o sa ating sasakyan ay posibleng pumasok sa loob ng ating may transport vehicle. Kaya patayin na po yung makina kapag tayo po ay nasa loading activity na. Tandaan, bago bumiyahe, siguraduhin nakadikit ang inyong updated MTB sticker. Dalihin palagi ang updated MTB registration. Kumpleto ang inyong dalang dokumento at permit. So ito yung mga meat inspection certificates, yung inyong mga shipping permits, yung inyong mga certificate of meat inspection. Malinis ang inyong MTB at mga dalang produkto.
So halimbawa naman, may mga violations tayo, ano ba yung mga parusa or mga penalties na pwede nating ah makuha sa mga gano'n na activity. So, ito po yung tama, meron siyang 12 inches distance from the top, color red, pati yung sizes. Ito po ay isang maling paglagay ng sticker. Nasa baba na po, tapos halos hindi na mabasa kung ano yung registration number niya. Ito po yung tamang pagkakalagay ng ating plastic curtain. So, siguraduhin lang na hindi mag-o-open yung mga plastic curtain. So, pwede pa naman pong dagdagan ng overlapping nito. Tapos, yung distance ng plastic curtain sa floor dapat 1 centimeter lang. Hindi po pwedeng maigsi na mataas yung distansya ng plastic curtain sa floor. Hindi rin naman po pwedeng lagpas yung plastic curtain sa floor. So, meron po tayong distansya na 1 centimeter. Ito po ay maling pagkakakabit ng mga plastic curtain. So, ang taas ng distansya, masyadong malaki. Posibleng pasukan ng mga peste, langaw, daga, ganyan. So sa pag-load po, kailangan ay nakaayos. I-roll yun ng maayos ang mga plastic curtain para hindi sagabal kapag maglo-loading tayo. Ang mga itong mga L3 vans na ginagamit po sa pampasahero ay hindi po dapat kinakargahan ng produkto or bawal kargahan ng mga karne. So, may transport vehicle, tapos yan po mga L3. So, ang sabi kasi sa atin, di ba, enclosed transport vehicle po dapat. Bawal din po yung mga kahoy-kahoy na nakadikit or ginagawang wall ng ating mga may transport vehicle, tapos yung mga kalat-kalat. So, kailangan po ay maayos ang ating loob ng sasakyan. Wala pong mga butas. And then, isa sa violation, pagbabago ng declared quantity sa permit na dala. Meron po tayong mga incident na nagkakaroon po ng mga packing permit, packing pirma, kulang-kulang na detalye sa mga meat inspection certificate na dala natin, and then may bura-bura o may patong na sugat. So, bawal po ang bura sa mga meat inspection certificates. Kapag napansin nyo po na may bura ang inyong dalang papel, papalitan nyo na po agad bago kayo umalis ng planta. So, ito yung mga example ng violation. So, yung bota, hindi po dapat nakalagay dyan, pati yung ating mga, anong tawag dyan, panghila. Tapos, walang mga paleta. So, dapat po ay may paleta o crates. Hindi dapat nakadirect sa floor ang mga produkto na dinadala natin. Ito po, yung mga gulong, kailangan po ay ilagay natin ng maayos. So, bawat karga po natin, kung wala pong mga paleta ang ating mga sasakyan, kahit po crate, manghiram tayo sa mga planta para hindi magkaroon ng direct contact ang produkto doon sa ating mga floorings. Ang paggamit ng hindi rehistrado MTB, yung mga kolong-kolong, mga pick-up. Sa mga ganyang violation po, meron tayong penalties ayon sa Republic Act 10536. Sa first offense, kailangan po ay makapagbayad tayo ng 200,000 pesos. Second offense, 300,000. Third offense, at sa mga susunod pa, ay 500,000 at papahinto ng negosyo sa loob ng 2 taon. So, kawawa naman po ang ating operators kung magkakaroon tayo ng violation. So, kukumpiskahin ang kinauukulan ang laman ng FTB kapag may violation, magbibigay ng notice o final warning ang kinauukulan. Kailangan dumaan sa legal na proseso bago ang anumang penalty o parusa at may karampatang admin fines ang sino mang lumabag sa batas. So, kailangan po ay sundin lamang natin ang mga patakaran para hindi po tayo magkakaroon ng violations. So pagkatapos po ng ating orientation ay magkakaroon po tayo ng maiksing pagsusulit para po malaman natin kung may nakuha po ba tayong
impormasyon or may na-retain ba na impormasyon para sa ating ginawang orientation. Maraming salamat po.